Sa inyong lahat, batiin po natin bawat isa. Good morning po. So, bago po tayo mag-umpisa, para maging handa po yung ating puso, tayo pong lahat ay umuko at manalangin sa Panginoon. Maraming salamat po, Amang Diyos, sa umagang ito, sa inyong pagbibigay ng pagkakataon na nakatipon-tipon po kami sa inyong harapan at nagbibigay kami ng kapurihan sa iyo at karangalan sa iyo lamang. Iniligtas niyo po kami mula sa walang kabuluhang paraan ng pamumuhay at bigyan niyo po kami ng panibagong buhay, panibagong pag-asa at panibagong kaligayahan. Sa umagang ito, turuan niyo po kami ng tamang daan na dapat naming lakaran bilang isang anak ng Diyos at ipaunawa po sa amin kung ano ang dakilang kalooban ng Ama na dapat naming sundin sa aming natitirang panahon sa mundong ito. Tulungan niyo rin po kami maunawaan kung gaano kadakila ang pagmamahal mo sa buhay po namin. Yung mga kapatiran na dumadaan sa iba't ibang uri ng pagsubok at pagturusa, alalahanin niyo po sila, Panginoon, at pakalooban niyo po sila ng kalakasan at karunungan at matatak na pananampalataya. Nakikita po namin, Panginoon, na palapit ang inyong pagbalik sa mundong ito at paiksi ang aming natitirang panahon sa mundong ito. At marami pang kaluluwa na minamahal po namin na hindi paligtas at naligaw po sila. Panginoon, tulungan niyo po kami at gamitin niyo po kami upang maibahagi ang ebanghelyong ito sa mga mahal po namin sa buhay. Sa inyo lamang nagtitiwala at umaasa kami. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus Kristo. Amen. So, buksan po natin ang ating mga Biblia. Mateo chapter 11. Mateo chapter 11, verse 28 hanggang verse 30. Mateo chapter 11, verse 28 hanggang verse 30. Tatlong talatang ito ay babasahin ko po sa inyo. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nalulupaypay at lupang nabibigatan, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingaan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, sapagkat ako ay maamo at may mapakumbabang puso. At makakatakpo kayo ng kapahingaan para sa inyong mga kaluluwa. Sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang aking pasan. So, meron ho ba dito na naka-graduate? Sino po? Naka-graduate? High school o elementary, o junior, o senior? Palapakan po natin sila. Narinig ko, honor daw kayo, honor?
Hindi po. Higher honor pala. Hindi ordinaryong honor. Uh, Parang graduation season ito. Mga completion ceremony, mga ah, kaya lahat yung pag-aaral mo na nakaraan panahon ay ah, binibigyan ng tamang pansin ngayon. Pag masipag kayo sa pag-aaral, ah, yung kantimpala ay ibinibigay ng school sa iyo. Pero pag tamat po kayo sa pag-aaral, ano po ang nangyari? Masaya lang? So, kahit papaano, nakatapos na kayo sa itong school year, 2020 hanggang 2021 school year. Kahit nasa bahay lang kayo, napansin ko rin po na mas mahirap talaga yung online class. Tama po ba? Kung nasa school po kayo, mas madali po. May kasama, may kalaro, tapos mas madali po yung face-to-face kaysa online lang. Kapag nasa online lang kayo, maraming pagsubok, maraming temptation ay nasa online. Kaya habang nag-research kayo ng mga bagay-bagay, madali, saan po kayo mapupunta? Sa game. Napupunta kayo sa game, sa Facebook, sa mga ibang bagay na nakaka-disturbo. Tapos kung isa lang po kayo sa kwarto sa pag-aaral, so mahirap talaga, mahirap mag-focus. Kung may kasama po sa pag-aaral, mas madali. So minsan competition, so mga challenge ka ng mga kaibigan mo. Pag masipag sila sa pag-aaral, so ikaw rin gustong mag-aral ng mabuti. Mga may challenge sa'yo. Minsan, pag nanghina ka sa pag-aaral, yung mga encouragement ay nanggagaling din sa mga kaibigan mo. Pero pag ikaw lang nag-isa, kawawa. Pag bumaksak ka, sino magpabangon sa iyo? Pag bumaksak ka. Kaya sabi sa Biblia, kapag ikaw lang nag-isa, kawawa. Sabi sa Biblia. Kung may kasama, pwede po tayong tumakbong malayo. Ganon din po sa ating Christian living. Ganon din po the same. Napansin ko po the same Christian living. Kapag ako lang nag-isa, pag nasa online lang tayo, online lang. Siyempre, sa ngayon po, hanggang ngayon, hindi pa masyadong malaya po tayong nakakatipon. Pero meron din po yung kapatiran na sa online. Pero mas mahirap po kung nasa online lang po kayo. Walang communication. Meron pong yung kalakasan na ibinibigay ng Diyos sa pamamagitan ng mga face-to-face fellowship. Kaya hanggat habang nag-iingat po tayo sa ating mga gathering, so mas malaking tulong po kapag nasa face-to-face fellowship tayo. So, kahit nasa online po kayo, pero kailangan po sikaping makaroon ng communication, fellowship sa mga kapatiran. Kung separated kayo, so yun po yung delikado. Yung separation, doon po, pag humiwalay po kayo sa mga fellowship, doon po nagumpisa po yung mga tukso ng salibutan. Kasi po hinahanap ng diablo. Ano niyo po ba kung sino ang hinahanap ng diablo? Yung mga kasama sa grupo ay mahirap i-target. Hindi po niya itinatarget. Sino po yung itinatarget ni diablo, Satanas? Yung mga hiwalay sa grupo. Yung mga hiwalay sa grupo, mga isa o dalawa lang
Pag nakaseparate po sila malayo po sila sa mga grupo, so yun po yung madaling atakin, madaling kainin. Kaya, kahit na medyo kahit na nasa malayo po kayo ngayon, so balik po kayo sa mga fellowship sa grupo. Okay po, ngayon po, ulitin ko po yung mga isang topic ko po, dating pinag-aralan. Matthew chapter 11. So, come to me, all you who labor and are heavy laden, I will give you rest. So, ito po yung invitation ng Panginoon sa lahat ng mga tao. Ito po yung invitation. Come to me, lumapit kayo sa akin. Sino po yung iniimbitahan ng Panginoon? Kayong lahat na nalulupaypay at lupang nabibigatan. Sino po ito? Sino po yung iniimbitahan ng Diyos? Sa tingin niyo po, sino po yung iniimbitahan ng Panginoon ngayon? Sino po ito na lulupaypay at lupang nabibigatan? Sila o ako? Ako po. Ako po ay pagod na po ako sa buhay ko ngayon, pagod na pagod. Hindi po ibang taong tinatawag ng Panginoon na ngayon. Kahit bata po dito, ay pagod din po sila sa buhay. Saan po tayo pagod, yung mga kapatiran? Saan po kayo pagod ngayon? So, tapos na yung pagod mo sa module. Tapos na. Yung vacation muna, pahinga muna. Pagod po tayo sa trabaho. Pagod po tayo sa pag-aaral. Pagod po tayo sa mga pasaway na anak. Minsan, pagod po tayo sa mga asawang lasinggero. Hindi po madaling magbago sila, hindi po madali. Hindi po madaling malulutas po yung mga problema na yon. Hindi po madali. Maaari po, mga ilang taon. Maaari po, mga 10 years pa, mga 15 years pa, hanggang malutas yung problema. Parang nasa eternal, parang nasa yungip tayo, madilim na yungip. Pero alam niyo po ba kung ano po ang difference, pagkakaiba ng yungip sa ternal? Yung ternal, alam mo yung ternal? Di ko alam kung anong tawag sa Tagalog, ternal. Ano po? Bunga? Dungga. Nakita niyo po ba ang dungga dito? Parang dito po sa dito sa Manila, hindi ko nakita. Pero sa Korea po, pag gumawa ka ng expressway, minsan, sa Korea po maraming bundok. Kaya pag gumawa ka ng expressway, minsan yung bundok ay nakakaharang. Kaya mahirap umikot. Kaya ang ginagawa po nila ay gumagawa ng bunga, yung ternal. Lunga, sorry po, lunga. Hindi po bunga. Lunga, hindi lungaw. Lunga. Hilaw pa kasi ako sa Tagalog. Lunga. Parang first time ko narinig yun. Kaya gumagawa kami ng maraming lungga sa expressway. Minsan, ilang kilometers. Sobrang haba po yung mga ternal. Okay? Kasi kung walang ternal, so mahirap maghanap ng mga mabilis na luta, mga shortcut. Pag pumasok ka sa ternal, may ilaw, siyempre may ilaw. Kasi kung walang ilaw po, madilim.
Pag pumasok ka sa eternal, sa una, so parang yungip siya, yungip. Walang katapusan. Kaya tanong ko, hanggang kailan? Hanggang saan yung tong eternal? Lalabas ba ako talaga? Pag nasa eternal ka, so maraming question. May katapusan ba sa itong eternal? May katapusan ba? Yun po yung unang question. Pangalawa, kailan darating ako sa yung end of eternal ito? Okay. Gaano kahaba yung tungtanan? Yungip, pag pumasok ka sa yungip, may katapusan ba? Pag pumasok ka sa yungip, walang katapusan. Sarado na po, close na. Kaya dapat bumalik. Pero eternal po, may katapusan. So, pag tuloy-tuloy ka, tumatakbo ka sa eternal, so darating ka sa wakas. Lalabas ka sa eternal. Parang yun po yung pagsubok na dumarating po sa atin. May eternal na maiksi, may eternal na mahaba. Pag pumasok ka sa maiksing tunnel, madali lang maiksing tunnel, mga ilang segundo lang. Pero pag pumasok ka sa mahabang tunnel, mga ilang minuto, tuloy-tuloy. So may nagdududa ka. So may katapusan ba ito? So minsan ganun po yung mga nangyari po sa atin. So dito po, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nalulupaypay, lupang nabibigatan. At kayo ay bibigyan ko ng kapahingaan. So kung nalaman po ng kung nakita po ng mga taong napapagod at nalulubog sa lupang stress, so sana makita po nila itong verse. Kung ganun po, hindi po sila nagpapakamatay. So alam niyo po ba kung ilan po ba nagsusuicide sa bansang Philippines? So pa-research po ninyo kung ilan po ba nagsusuicide isang araw. Okay? Sa Korea po, yung pinaka number one reason na kamatayan ay suicide. Okay? Maraming nagpakamatay ngayon. Pinaka number one reason. Maraming nagpapakamatay ngayon. Dahil wala silang pag-asa. Walang pag-asa. Parang nasa yungip sila, nasa eternal. Madilim. Kaya sa tingin po nila, bukas, ganun pa rin, the same, bukas. Yung hirap ko ngayon ay hindi matatapos. Bukas, ganun pa rin. Susunod na buwan, ganun pa rin. Parang hindi po nila nakikita yung future. Pag madilim yung future, halimbawa, pag madilim yung mga kinabukasan, gusto mo magising bukas? Naghintay bukas yung mga hirap, magulo. Naghintay bukas, gusto mo ba magising bukas? O hanggang ngayon lang? Pag matutulog gabi, ay sana hindi ako gigising bukas. Hindi po naramdaman po ganun? So, minsan, naramdaman ko po ganun, dati. Parang pag matulog sa gabi, ay sana hindi ako gigising bukas. Dahil sobrang hirap. Sana ako magigising bukas. Hanggang ngayon lang, parang kukunin ako ng Diyos. Kung paglubog na kayo sa daming mga stress, sa daming mga problema. Di ba pag nangyayari po yung problema, isa-isa po nangyayari o sabay-sabay nangyayari?
May experience po kayo, hindi po isa-isa. Sumabog yung vulkan, kasabay ng yung COVID. Meron pong isang nagsabi sa akin, nung matagal na po siya naghanap ng trabaho, wala daw yung mga tawag sa kanya. Pero kung may tawag sa kanya na galing sa trabaho, sabay-sabay daw tumatawag sa kanya. Ganon din po yung mga pagsubok, hindi po siya isa-isa dumarating, sabay-sabay talaga. Sabay-sabay, pag sabay-sabay dumarating po sa atin yung pagsubok, ano po yung mga gagawin po natin? Okay. Pag isa-isa, kaya po kaya. Sana i-arrange po natin yung pagsubok. Sana i-arrange po natin yung mga timing. Sana isa-isa lang. Ito, tapusin ko muna. Pagkatapos, isa pa. Sana ganun po. Pero ang realidad po, isa-isa lang dumarating po sa atin o sabay-sabay? Sabay-sabay dumarating. Hindi po natin makontrol po yung mga pagdating po nila schedule. Hindi po sila nag-inform sa akin na maging handa ka, darating ako diyan sa iyo mamaya. Hindi po ganung mga tawag ng pagsubok sa akin. Bigla dumarating, bigla nangyayari sa panahon lang hindi po natin inasahan. Aksidente, yung sakit. Okay. Wala pong schedule ng pagsubok. Wala pong schedule na naka-fix na schedule ng pagsubok. Mga sabay-sabay nangyari. Kung ganun po, madalas po, bagsak talaga, bagsak. Yung ating mental, tinatawag po itong mental, yung health, yung strong, yung kalakasan, ay bagsak. Pag sabay-sabay, bagsak. Yun po yung nangyayari. Pag isang anak lang makulit, kaya ko yan ma-handle. Pero pag sabay-sabay pasaway, yung magulang, baksak. So ako, bahala ka. Give up na ako, bahala kayo. So, sa lahat po ng mga nalulupaypay, ano po yung meaning ng nalulupaypay sa madaling salita? Malulupaypay? Pagod. Pagod po, ito yung mga mas tamang term sa atin. Nalulupaypay, lupang nabibigatan. Ako po ito, kayo po ito. Tama po ba? Kasama po kayo dito sa nabibigatan o nalulupaypay? O exempted kayo? Kasama tayo dito? Kasama. Kung kasama po kayo dito, swerte na po kayo dahil kayo po ang iniimbitahan ng Panginoon. Come to me. Kayong lahat, hindi po yung mga ilan-ilan lang. Kayong lahat na lalulupaypay, alupang nabibigatan. So, yung unang mensahe po dito sa sinabi niyo ng Panginoon, lahat ng tao ay dumadaan sa kabibigatan. Dumadaan sa kabigatan at kahirapan. Suliranin. Walang taong walang problema. Kung walang problema po kayo, hindi normal po yan, hindi normal. Mula nung nakasala po si Adan, ay naging ganito po tayo. Naging ganito. So, Roma, chapter 5. Pumunta po tayo sa Roma, chapter 5, verse 12. Roma, chapter 5, verse 12. Kaya kung paano sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa salibutan, at sa pamamagitan ng kasalanan ay ang kamatayan, kaya dumating sa lahat ng mga tao ang kamatayan,
sapagkat ang lahat ay nakasala. Ito po yung nangyayari. Nangyari po ito dahil sa isang tao. Dahil kay Adan, pumasok na sa salibutan ang kasalanan. Kasalanan po parang virus. Ito po yung mga parang virus. COVID-19, parang kaya nahawa po lahat ng mga tao. Lahat ng mga tao po ay nahawa ng itong virus ng kasalanan. Okay. Sa una, isa lang po nakasala. Ang kasalanan po ni Adan ano po yung kasalanan po ni Adan? Rebelde. Hindi siya sumunod, hindi siya nakinig ng salita ng Diyos. Sumuway siya sa salita ng Diyos. Ano po yung sinabi ng Diyos? Malaya kang makakakain lahat ng mga bunga ng punong kahoy sa halaman ng Eden. Liban sa isa lang bawal. Isa lang bawal, madaling gawin yan o mahirap gawin? Isa lang bawal. Madali. Kung isa lang kakainin mo, mahirap o madali? Mahirap gawin po kung isa lang kakainin. Isa lang bawal, hindi po mahirap. Pero ang choice po ni Adan ay isang bawal. Yun ang choice ni Adan at Eva. Dahil sa kilos ni Satanas. Kumilos si Satanas po dun sa halamanan ng Eden. So, tinukso niya silang dalawa. Tinukso niya si Eva muna. Okay. Nung nakita ni Eva ang bunga na yon, nadaya po siya. Naloko siya. Nadaya siya ng sariling mata. Nadaya siya ni Diablo, nadaya siya ng sariling mata, sariling isip. So, may tanong po ako sa iyo. Matibay na baso at madaling nabasak. Medyo mahinang baso, mga manipis na baso. Madaling mabasak. Ito, matibay na baso. Yung strong, strong saka yung weak. Alin po ba mas gusto ninyo? Strong o weak? Alin po ba mas gusto niyo? Strong? Nakita niyo yung bibig mo? Strong? Yung strong po mas gusto po natin, mas matibay. Mas matibay ay gusto po natin. Pero ang Diyos po, ano po yung mas gusto niya? Strong o mahina? Ano po yung gusto ng Diyos? Strong o yung weak? Weak na tao o lakas na tao? Alin po ba mas gusto ng Diyos? Weak. Bakit po? Yung tao po, mas gusto po natin mga strong, matibay. Pero hindi po ganun ang Diyos. Nung nilikha ng Diyos ang tao, nung nilikha niya tayo, ginawa ba tayong strong o mahina? Nung nilikha niya tayo, nung nilikha ng Diyos si Adan saka si Eva, strong sila o mahina? Mahina, kaya agad bumaksak sila sa tukso ni Satanas. One trial lang, one shot lang, mga baksak sila. Isang trial lang. Strong o mahina sila? Mahina. Isang temptation lang, pero baksak agad, baksak. Katulad natin. Minsan, isang temptation dumating sa atin, isang pagsubok na dumating sa atin, baksak agad. Mahina po talaga, mahina. Bakit ginawa tayong mahina sa harap ng Diyos? Dahil, kung hindi po tayo umaasa sa Panginoon, kung hindi po tayo lumalapit sa Diyos, hindi po kaya natin mabuhay. Kaya yung mga taong namumuhay na walang Diyos, okay?
Kunwari lang po silang malakas, pero sa totoo lang sa puso nila, umiiyak po sila. Umiiyak. Sa labas lang, para mukhang malakas, mukha lang maayos, mukha lang masaya, mukha lang malakas. Pero sa puso nila, mayroon pong bata na umiiyak. May bata sa loob, may umiiyak. Dahil ganun po yung ginawa ng Diyos. Kaya tinawagan po tayo ng Diyos, "Come to me, kayong lahat na napapagod at lupang nabibigatan." Verse 19 po, chapter 5, verse 19. Sapagkat kung paano sa pamamagitan ng paksuway ng isang tao ang marami ay naging mga makasalanan, gayon din sa pamamagitan ng pagsunod ng isa, ang marami ay magiging mga matuwid. Sa pamamagitan ng paksuway ng isang tao, si Adan, marami ang naging mga makasalanan. Hindi lamang po ang kasalanan pumasok sa salibutan, ano pa po yung pumasok sa salibutan? Yung hirap, okay, at sakit, lahat po ng mga problema po natin ay pumasok sa salibutan sa pamamagitan ng kasalanan. Okay? Kaya naging ganito yung ating buhay. Naging ganito. So, ang mga kapatiran, dapat po natin malaman kung bakit naging ganito yung buhay ng tao. Ano ang dahilan? Bakit hindi po tayo mabuhay na walang luha? Okay. Siguro wala po dito na walang experience na luha. So, mula nung ipinanganak po isang baby, so, umiiyak po sila o tumatawa sila? Tumawa po kayo nung ipinanganak? Wala pong baby tumawa. Wala pong baby tumawa nung ipinanganak. Lahat po sila ay umiiyak. Siya ang umiiyak nung ipinanganak. Pag namatay siya, sinong umiiyak? Yung pamilya ay umiiyak. Nung ipinanganak kayo po ang umiiyak. Okay? Yung family ay masaya. Pero pag umalis po tayo sa mundong ito, sino po yung umiiyak? Yung mga family na iwan ay iiyak. Yung buhay ng tao ay nagumpisa sa luha, matatapos sa luha. Yun po yung buhay ng tao. Nagumpisa sa iyak. Pag-iiyak, matatapos sa pag-iiyak. Tapos hindi po mahaba, maiksi lang po, 78 years lang po. Sa loob ng ganitong kaiksing buhay, 70 o 80 years. Okay? Kahit nung ipinanganak po tayo sa mundong ito, hindi po natin malaman kung bakit ipinanganak tayo sa mundong ito. Wala po tayong idea kung bakit nabubuhay tayo sa mundong ito noon. Nabubuhay po tayo, pero wala pong idea kung bakit nabubuhay tayo. So may illustration pa ako dito. Ito po yung gulong. Ito yung may dalawang bus. Ito yung bus A, ito yung bus B. Pag pumunta ka sa Pasay, maraming bus
parada sa bus terminal. Okay? Na dito, Wi-Fi. Tapos may sulat, di ba? Aircon. Okay. May sulat dito. Pero sa bus po, sa isang bus, ano po yung pinakamahalagang sulat? Ano po yung hinahanap mo? Ano po yung chine-check mo doon sa bus? Huh? Ito po, Wi-Fi, aircon, ito po yung chine-check po natin? Hindi po. Yung destination. Naga, papunta ba ito sa Naga? O sa Bolina, papuntang Baguio ba o Naga? Yung destination, yun ang dapat check-in bago sumakay ka. Bago sumakay ka sa bus, dapat ito muna check-in. Halimbawa, may lakad ka sa Bicol. May lakad ka sa Bicol, sa Naga, kaya dapat sumakay sa bus papuntang Naga. Okay. May dalawang bus nakita mo, Wi-Fi, may aircon. Pero ito, Baguio. Nakita mo isang bagong bus, may Wi-Fi, may aircon, pero Baguio. Sayang, nakita mo isang bus na nakasulat, Naga, pero sabi doon, no aircon, no Wi-Fi. Walang window. Lumang-luma na ito, lumang-luma na. Lumang-luma na itong bus, no Wi-Fi, no aircon, no window. Driver lang meron. Gulong lang meron, gulong. Pero Naga. Ito, bagong-bago, bagong luto. May Wi-Fi, may aircon, tapos maluwag, mga limousine. Pero Baguio. Saan po kayo sasakay? Naga o Baguio? So may lakad ka sa Naga. Saan sasakay? Dito? Ay, may aircon. Sasabihin ko sa driver. Punta tayo sa Naga. Ito po yung mahalaga po. Destination. Alam mo ba, ngayon po, maraming tao po ay nakasakay sa bagong bus. Hindi nila alam kung ito ay patungo sa impyerno. Kahit mahirap man, ito ay patungo sa heaven. Ano po yung hinanap po nila? Wala po silang pakialam sa final destination. Ang sabi po nila, ang Diyos lang bahala. Yun po yung katuwiran nila, Diyos lang bahala sa akin kung dadalhin niya ako sa impyerno o sa langit, wala akong magagawa, Diyos lang daw bahala kung saan ako darating. Hindi po, kung ganun po, walang Bible, kung Diyos lang bahala sa iyo. Kung Diyos lang bahala kung saan ka dadalhin, walang Bible. Bakit po? Dito po sa Bible, may paraan kung paano makapunta ka sa langit. May paraan dito. Hindi pwedeng sabihin, Diyos ang bahala kung saan ako dadalhin. Dito po, may paraan ng Diyos. Sabi ng Diyos sa atin, tingnan mo yung Biblia. Hanapin mo yung paraan sa Biblia. Malalaman mo bago ka mamatay kung saan ka pupunta. Malalaman mo. Dapat mong malaman kung paano makapunta sa langit. Kaya sinabi ni Jesus sa John chapter 3 verse 3, dapat maipanganak na muli para makapunta sa langit. Sabi ng Diyos, sabi ni Jesus, malibang isang tao ipanganak na muli, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Born again dapat mangyari sa iyo bago mamatay. May paraan. Kung born again ka na, kung ligtas ka na, kung ipinanganak ka ng muli, sigurado ka na makakapasok sa langit. Hindi po ang Diyos ang bahala saan ako pupunta. Sigurado na masasabi po natin, alam ko na kung saan ako pupunta sa langit.
Ang problema po sa maraming tao ngayon, yung final destination, heaven, hell, wala po silang pakialam doon. Mas interesado po sila sa condition ng bus. May aircon ba? May wifi ba sa bus na yon? Marami bang kakilala doon? Marami bang tao doon? Kapag konti lang pasahero, takot ako, ayaw ko sumakay. Pag maraming pasahero, masaya. Yung condition ng bus, yun na lang mga tinitingnan po nila, hindi po yung mga final destination. Kaya, ganun din po yung ating buhay noon. Pero, buti nga po, sumakay na po tayo sa tamang bus. Nakasakay na po ba kayo sa tamang bus o nasa maling bus pa? Kapag nakasakay po kayo sa maling bus, baba kayo agad. Bumaba kayo, tapos sumakay kayo sa tamang bus. Kahit walang aircon, kahit walang wifi, okay lang, check-in mo na lang yung final destination kung saan darating. Yun po yung narrow way, narrow gate. Narrow way, narrow gate. Konti lang nakakatakbo, pero patungo sa buhay. Pero yung wide gate, wide way, maraming kasama, pero darating po sila sa kapahamakan. Delikado po yun. Darating po yung time na i-separate po yung mga nasa tamang sasakyan at nasa maling sasakyan. Kaya nung wala pa po tayong COVID, pag may schedule po ako ng sermon sa malalayo, maraming beses nakapunta ko sa Cubao, mga Pasay, nalilito po ako, daming mga bus, terminal. Kaya nag-ingat po ako kung baka maling sasakyan. Baka mali yung bus na sinakayan ko. Kaya tinatanong ko lagi yung mga driver, mga conductor, saan ito pupunta? Saan ito pupunta? Saan ito pupunta? Para hindi mali yung mga destination. Yung mga tinatanong ko, yung mga nakapila, ay pasaan ito? Pasaan ito? Lalo na po yung ating buhay, 70 o 8 years na buhay po natin. Temporary lang po ito, di ba? Temporary. Temporary po yung ating buhay. 78 years lang ang ating buhay. Darating po yung time na mamamatay tayo. Temporary lang po yung ating buhay sa mundong ito. Ako din po pag nakita ko po yung mga anak kong dalawa, malaki na, parang ang bilis ng takbo ng panahon. Kung wala pong dalawang bata, parang yung puso ko ay teenager pa. Nasa high school pa yung ating isip. Ganun din po yung tatay, nanay dito. Yung puso mo, tumatanda din po ba yung puso mo o bata pa yung puso? Yung isip ay parang bata pa. Yung katawan lang, tumatanda. Mabilis yung takbo ng panahon. Kaya mahirap kaya nagtataka po ako sa sarili, ganito pala, kabilis ng takbo ng panahon. Palapit na palapit. Palapit na palapit sa graduation. Pagdating sa graduation, mga congratulations. Pagkatapos ng graduation, ano pa po? Ano pang naghihintay po sa atin?
Alam po natin ng mga Kristiyano po, yung buhay po natin sa mundong ito ay temporary lang. Okay? Pansamantala lang. So, awit, chapter 90, awit chapter 90 verse 3, iyong ibinabalik ang tao sa alabok at inyong sinasabi, bumalik kayo, kayong mga anak ng mga tao. Sapagkat ang 1,000 taon sa inyong paningin ay parang kahapon lamang kapag ito ay nakalipas. O gaya ng isang gabing pagbabantay. Sa paningin ng Diyos, kahit 1,000 taon, 1,000 years, 1,000 taon, pero sa harap ng Diyos, ano lang? Kahapon lang, isang araw lang, o isang gabi lang. Ang bilis. Ang bilis. Ito po yung wisdom. Ito po yung tamang pananaw natin sa buhay. Dapat meron po tayong tamang pananaw sa buhay para malaman po natin kung ano ang dapat gawin ngayon, kung ano ang hindi dapat gawin sa ating buhay. Dapat meron po tayong tamang pananaw, perspective, tamang pananaw sa buhay. Ano ba yung buhay? Ano ba yung buhay ko? Ano ba yung meaning ng buhay ko? Sa loob ng itong temporaryong panahon, ano ang mahalaga sa akin? Ano ang dapat kong gawin? Kamatayan, yung sakit, yung hirap. So, nangyari po sa lahat. Kahit Kristiyano po tayo, hindi po tayo exempted. Hindi po tayo exempted sa ganung mga problema. Dumadanas pa rin po tayo sa sakit, sa hirap, sa mga problema. Okay. Pero iba po yung ating pananaw. Verse 10 po, verse 10. Ito po yung kilala po natin, verse 10. Basahin po natin, 3, 2, 1. Ang mga taon ng aming buhay ay 70 taon o kung malakas kami ay 80 taon. Unit ang mga ito ay hirap at kaguluhan lamang, ang mga ito ay madaling lumipas at kami ay nawawala. Verse 12, kaya turuan mo kami na bilangin ang aming mga araw upang kami ay magkaroon ng pusong may karunungan. Bilangin ang aming mga araw. Ano dapat bilangin po natin? Ano po yung dapat natin bilangin? Araw, hindi lamang po yung pera. So dapat bilangin po natin yung ating time. Time is money. Time is life. Okay? Time is gold. Time is life. Isang araw, ngayon, so paglipas na po, okay, mas malapit na po tayo sa katapusan. Awit 144. 144. Verse 4.
So chapter 144 verse 3 and 4, dalawang verses po, babasahin ko po. Ang Panginoon, ano ba ang tao upang siya inyong kilalanin? O ang anak ng tao upang siya inyong isipin? Ang tao ay katulad ng hininga, gaya ng aninong nawala ang mga araw niya. So what is man? Ano ang tao? Ano ba ang tao? Okay. Ano ba ang tao? Tao ako. So, sino ako? Sabi dito, tao ay katulad ng hininga, breath, hininga. Man is like a breath, shadow. Passing shadow. Passing shadow. Yung buhay natin sa loob ng itong katawan ay passing shadow. Mawala po yan. Breath lang, breath. Hindi po matagal. Mga usok. Sandaling panahon lumilitaw, singaw, pagkatapos maglalaho, usok. Yun po yung ating katawan. Mahalaga po ito. Mahalaga, pero ito yung lalagyan lamang po. Sa loob ng ating katawan, meron pong espiritu. Meron pong espiritu. Sabi ni Jesus, halik kayo. Okay? Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nalulupay-pay at lupang nabibigatan sa mga kahirapan, sa mga problema. So, gusto ni Jesus ipaliwanag sa atin kung saan galing ang hirap mo, kung bakit nangyayari ang problema sa ating buhay. Dahil sa kasalanan ni Adan, pumasok ang kasalanan sa salibutan, yung mga problema, yung hirap mo ay hindi dahil sa iyo, yun ang gusto ng Diyos sabihin sa atin. Yung problema mo ay hindi dahil sa iyo. May reason. It is not your fault. May reason bakit naging ganyan ang buhay mo. Gusto ni Jesus ipaliwanag po sa atin yung mga simula ng kasalanan. Bakit nasira na po yung buhay ng tao? Yun po yung gusto ng Diyos ipaliwanag sa atin. Tapos, yung check-up. Yung check-up. Pag pumunta po tayo sa hospital, lalo na po ngayon, di ba, maraming pasyente ngayon. Okay? Pag mahirap huminga, halimbawa, may experience kayo, di ba? May experience kayo, mahirap huminga. Pag nahirapan po kayong huminga, may reason. Okay. Yung normal na tao, so okay lang yung paghinga. Pero pag nahirapan po kayong huminga, ano po yung maaaring reason? Lalo na po sa ating panahon, yung mahirap huminga. Ano po yung maaaring reason? COVID. Kasi yung mga symptoms ng COVID ay sakit sa lungs. Okay? Kaya yung mga problema sa sakit sa lung ay madaling ina-attack ng COVID-19. Kaya yung unang sintomas ay magaan lang yung unang sintomas. Yung mga parang trangkaso lang, na wala yung panglasa, pangamoy. Pero pag serious na, yung anong mga sintomas ng mga critical patient, mahirap huminga. Yun po yung mga critical symptoms, mahirap huminga. May dahilan. Doon po sila napupunta sa hospital. Pag magaan lang po yung mga sintomas, sa bahay lang. Pero pag mahirap kang huminga, nasa bahay lang kayo? Hindi po. Tagpo sa hospital. Kasi mahirap huminga, baka mamatay ako. Doon po sila natatakot, kaya tumatakbo sa hospital. May problema. Dapat may reason bakit mahirap huminga.
may reason. Pag narinig po yung mga sinasabi ng doktor, ito yung reason bakit nahirapan ka huminga. Nung nalaman mo yung reason, doon po may solusyon. Ganito pala. Ito yung dahilan bakit nahirapan ako huminga. May problema sa lung o ganito, mga COVID. Pag nalaman mo yung reason, dahilan, so doon po may solution tayo. Kung hindi mo alam yung reason, dahilan, so paano? Paano masolusyonan? Pero pag nalaman po natin yung reason, ano ang dapat gawin? Ano ang gagawin ko? Uminom ka ng gamot ito, ganito, so sinasabi ng doktor. Ganon din po yung sinasabi ni Jesus sa atin. Bakit tinatawag niya yung mga nalulupaypay, lupang nabibigatan? Yun po yung parang sintomas ng kasalanan. Lupang nabibigatan ay parang ganito, nahirapan kang huminga. Halik kayo dito, lumapit kayo sa akin, lahat ng mga nahirapan huminga, lumapit ka sa akin. Lupang nabibigatan, nahirapan, lupang nabibigatan, nahirapan kang huminga, halika dito. Naramdaman po natin lahat yung mga sintomas. Minsan, nahirapan, lupang nabibigatan din po tayo. Yung mga dip-dip. Hindi ko kayang tiisin yung mga sakit sa puso, kaya hindi nakakatulog. Okay. Kung ganun po, kung nahirapan po kayo, kung hindi ka nakakatulog sa gabi dahil sa mga alalahanin sa buhay, saan po kayo lumalapit? Parang mahirap huminga, di ba? Mahirap huminga kayo. Dahil sa mga stress, dahil sa problema. Saan po kayo lumalapit? So, yun po yung sintomas. Sabi ni Jesus, come to me. May reason, may dahilan bakit nahirapan kang huminga. Ito yung dahilan. Yung solution po, ano po yung pinaka-solusyon sa ating mga problema? Ano po yung pinaka-gamot? So, balik po tayo sa Matthew chapter 11. Matthew chapter 11, verse 28, kayo'y bibigyan ko ng kapahingaan. Kayo'y bibigyan ko ng kapahingaan. Rest. Okay? Ito yung gamot na galing sa Diyos. Yung rest. Lupang nabibigatan. Kung may kapahingaan, pwede na po tayo makatulog ng maayos. Yes. So, yung pag-isipan po natin ito, paano bibigyan tayo ng kapahingaan? So, halimbawa po sa mga kabataan dito, nung hindi pa tapos yung school year, hindi pa tapos. Kapag nakapatong yung mga module, may kapahingaan sa puso? Kapag nakapatong-patong yung mga module, may pahinga? So, mahirap huminga, di ba? Pag nakita mo yung mga nakapatong-patong na module, mahirap huminga. Ganon din po yung mga tatay at nanay. Pag nakita mo yung mga nakapatong-patong na mga plato sa kusina, mahirap huminga. Pag maraming mga labanan, mahirap huminga. Pag sobrang dumi yung mga bahay, kalat-kalat, mahirap huminga. Yung trabaho, yung mga trabaho mo sa company, pag sobrang daming mga trabaho, project, naghintay sa iyo, mahirap huminga. Paano? Okay.
Kung ganun po, kung module, para magpahinga ka, tapusin mo yung module ng ibang paraan. Mag-aral ka, tapusin mo yung module. Yun ang paraan. So, hindi kailangan dalhin mo yan, module, sa kay Jesus. Jesus, module ko, pakisuyo sa'yo. Anong sasabihin ng Panginoon sa'yo? Ikaw ang mag-aral, ikaw ang mag-aral. Ikaw ang magtapos ng module mo. Para sa'yo yan, tapusin mo yan. Mga plato na patong-patong, anong gagawin natin? Anong dapat gawin? Magugas. Magugas. Yun ang paraan. Minsan, madalas po yung dahil sa tamat natin, nakapatong-patong yung trabaho. Dahil sa tamat. Okay. Yung mga bahay na kalat-kalat, minsan, kaya ngayon po, yung pagpumunta po kayo sa bahay namin, medyo kalat-kalat. Wala Sister Kang. Kaming dalawa lang, nasa bahay. Kaya nagluluto, nagpuhugas ng pinggan. Medyo tamat po sa paglilinis. Yung mga damit, minsan patong-patong. Pag nakita ko yung mga trabaho, minsan dahil sa trabaho na nakapatong, hindi pa tapos. So, nahirapan tayo. Kung ganun, walang ibang solusyon. Tapusin mo yan. Tapusin mo yan. Dahil sa tamat mo yan, dahil sa tamat mo. Huwag kang magdahilan, huwag kang gumawa ng excuse. Trabaho mo yan. Kailangan natin magtrabaho. Kasi binibigyan tayo ng kalakasan. Binibigyan tayo ng kalakasan ng Diyos araw-araw. Okay? Kailangan natin gamitin yung ating kalakasan, yung ating karunungan, yung ating katalinuhan para sa ganong mga trabaho. Kaya, mga ilang portion, mga ilang bahagi ng trabaho, yung bahagi ng mga problema na nagpapahirap sa atin ngayon ay dahil sa katamaran. Okay? Dahil sa katamaran. So, ganung bahagi po ay dapat tapusin po natin. Alisin po natin yung katamaran. Kung hindi po kayo kumilos ngayon, darating po yung time na kakainin ka ng trabaho. Okay? Pag sobrang trabaho na hindi pa tapos ay nakapatong, hindi kaya, give up. Kaya, unti-unti, tapusin mo yung trabaho ngayon, araw na ito, tapusin ngayon sa araw na ito, bukas naman, unti-unti. Yun na ating mga daily trabaho. Okay? So, bukod po doon sa mga trabaho po natin, meron din po yung bahagi na hindi po natin makontrol. Meron din po yung mga problema na hindi po natin makontrol. So, yun ang malaking problema minsan. Parang walang magagawa. Minsan, yung sakit sa katawan, so kahit ayaw ko, pero dumarating sa akin yung mga sakit sa katawan. Yung mga aksidente, yung mga sitwasyon ko. Meron po yung mga sitwasyon na po hindi po natin makontrol. Given condition. Given condition. Okay. Sa ganung mga sitwasyon, halimbawa po yung mga magulang, choice po ba natin yung magulang? Hindi po natin choice yung magulang. Yung anak mo, choice po ba? Hindi po natin choice po sila. Okay. Given condition. Kaya minsan,
Kailangan po natin tanggapin yung kondisyon sa buhay. Yung katawan, mayroon pong taong malakas ko katawan. Mayroon pong taong mahinang katawan. So may family history. Meron din po yung mga sakit, family history. Mga cancer, mga family history. Yung lolo, lola, ganun. Yung mga nanay, tatay, meron din sila. Ganun din po yung mga anak. Family history sa sakit. Given condition po yan. May taong malakas. May taong lagi may sakit, mahina. Parang unfair po yan, unfair. Bakit? Bakit mga taong iba malakas yung katawan, pero ako laging sakit? So, iba-iba yung mga sitwasyon nila. Kung ganong case po, anong tamang pananaw po natin? So, complain natin sa Diyos, magrereklamo tayo sa Diyos, bakit ganito yung buhay ko? Bakit ganito yung mga asawa ko, yung mga anak ko? Yung anak ko, puro yung mga saway lang, yung mga anak ng kapitbahay, mabait lang. Gusto mo palitan yung anak mo? Exchange? Hindi pwede. Given, iba-iba yung condition ng buhay natin. Anong sinasabi ng Diyos sa ganong mga sitwasyon? Yung family ko, mahirap. Kaya nainggit ako sa mga kaibigan ko. Anong sinasabi ng Diyos sa ganong mga condition po natin? Anong uri ng kapahingan po ito? Tingnan po natin sa Bible. John chapter 9. Verse 1. John chapter 1 verse 1. Babasahin ko po ito sa inyo. Sa kanyang paglalakad, nakita niya ang isang lalaking bulak mula pa sa kanyang pagkapanganak. Tinanong siya ng kanyang mga alagad, Rabbi, sino ang nakasala? Ang taong ito o ang kanyang mga magulang? Kaya siya ay ipanganak na bulak. Sumagot si Jesus, hindi dahil sa ang taong ito ay nakasala o ang kanyang mga magulang man, kundi upang mahayak sa kanya ang mga gawa ng Diyos. Nakita ni Jesus na isang taong bulak, isang bulak mula pa sa kanyang pagkapanganak. Ibig sabihin, inborn blind. Okay? Ipinanganak siya na bulak. Kawawa po ba o hindi? Kawawa. Ipinanganak siyang bulak. So, meron din po, di ba, ipinanganak siyang mayaman. Ipinanganak siyang malakas yung katawan. Ipinanganak siyang maganda. Ipinanganak siyang pangit. Ipinanganak siyang matangkat, ganong DNA. Ipinanganak siyang mga pandak. Ipinanganak siyang itim. Bakit tumitingin kayo sa tabi mo? Oh? Yung storya ko yan, storya natin. Huwag kang tumingin sa tabi mo. Ipinanganak siyang mga diabetes. Family story. Kaninong kasalanan po yan? Kaninong kasalanan? Kasalanan mo ba o kasalanan ng magulang? Kasalanan ng lola, lolo?
Para sa purpose. May purpose po, may purpose. Para maipahayag ang gawa ng Diyos. Siguro po, ilan po dito sa mga kapatiran? Kung mayaman ka, kung ilang po dito sa mga kapatiran, kung mayaman ka, wala ka dito ngayon. Tama ho ba? Ilan sa mga kapatiran dito, kung matalino ka, wala ka dito ngayon. Kayamanan, katalinuhan, magandang buhay po, hindi po palagi blessing. Alam niyo po ba? Meron pong taong na lumalayo sa Diyos dahil sa kanyang kayamanan. Meron pong taong lumalayo sa Diyos dahil sa kanilang mga katalinuhan. Meron pong taong naliligaw dahil sa kanilang maraming pera. Pag may pera po, ano po yung nangyayari? Pag may pera, may time, may energy, ano po yung gagawin po natin? Ano po yung ginagawa nila? May pera, may malakas yung katawan, may time, ano po yung gagawin po nila? Kasalanan po yan, kasalanan ang gagawin nila, kasalanan. Mas malaki yung posibilidad na maliligaw po sila. So, ilan po sa mga kapatiran, dahil naligtas na po kayo o nandito na po kayo dahil hindi kayo mayaman. Dahil hindi kayo matalino, dahil hindi malakas yung katawan. Yung sakit sa katawan, yung hirap sa buhay, yung problema mo sa buhay ay nagpakumbaba sa ating puso, sa harap ng Diyos. Yun po yung blessing. Yun po ang blessing. Yun po ang blessing. Kung ganun po yung mga inaabot nating isip, pwede na po tayo magpasalamat dahil sa kahinaan. Dati, puro complain lang sa kahinaan, sa problema. Puro mga complain lang sa mga problema sa buhay. Bakit ganito yung buhay ko? Pero pag ligtas na po isang tao, nagbago na. Salamat sa Diyos dahil sa aking problema. Kung wala akong problema, hindi ako naligtas. Kung wala akong sakit sa katawan, hindi ako naligtas. Ay, Pastor, matalino ako, mayaman ako, wala akong sakit, pero ligtas na ako. Paano yun? Maghintay ka. Maghintay ka, darating pa sa'yo. May darating pa sa'yo. Yung pagsubok po ay nangyayari sa lahat ng mga tao. Kung wala pang malaking pagsubok hanggang ngayon, darating pa yun, darating pa. Kaya ito po yung isang magandang halimbawa po. Verse 5, chapter 9 verse 5, habang ako ay nasa salibutan, ako ang liwanag ng salibutan. So, sino daw po yung liwanag ng salibutan? Si Jesus ay liwanag. Si Jesus ay liwanag, the light of the world. So, anong ibig sabihin ng black ito? Sino po ba yung black ito? Lahat ng mga makasalanan ay spiritual na black. Inborn black. Inborn black. Si Jesus ay naging liwanag sa atin. Naliwanagan tayo. Naliwanagan. Nung naglangaw si Jesus sa atin, doon po tayo naliwanagan. Kaya alam po natin yung storya po ito. Okay. Verse 25. Sumagot siya, kung siya ay makasalanan ay hindi ko alam
Isang bagay ang nalalaman ko, bagamat ako ay dating bulag, ngayon nakakakita na ako. Itong bulag na ipinanganak ay naniwala siya kay Jesus at naligtas na. Kung hindi siya bulag, hindi siya naniwala kay Jesus. Hindi po siya ligtas. So, balik po tayo sa Matthew chapter 11. Kayo'y bibigyan ko ng kapahingaan. Kayong kapahingaan po ito, hindi po ito galing sa magandang kondisyon. Okay? So, di ba kanina po, yung module dapat tapusin. Pag wala ng module, may kapahingaan. Okay? Pag nahugas na po yung mga pinggan, may kapahingaan sa puso ng nanay. Pagtapos na yung mga laundry, so mapahinga yung katawan. So meron pong ganong mga trabaho na kailangan po natin gawin, tapusin araw-araw. Meron din po yung mga problema na out of our yung control. So hindi makontrol. Given condition. Kung ganun po, ano po yung dapat natin gawin? Accept na lang. Tapos, yung unang step ay accept. Tanggapin natin po yung mga ganong mga sitwasyon ko bilang isang bagay na hinahayaan ng Diyos. Tapos, magpasalamat pa rin po tayo doon. Magpasalamat. Magpasalamat pa rin po tayo doon sa mga given condition na hindi po natin makontrol. Salamat pa rin. Dahil sa ganong mga problema, so bumababa yung ating puso. Tapos yung pinakamahalagang condition para kapahinga. Yung kapahingaan po ito, hindi sa katawan po natin. Verse 29, pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako ay maamo at may mapakumbabang puso, makakatakpo kayo ng kapahingaan para sa inyong mga kaluluwa. Para sa inyong mga kaluluwa. Kapahingaan, hindi para sa katawan, kundi para sa kaluluwa. Ito po yung mga kapahingaan sa ating puso. Sa ating puso. Para magkaroon po tayo ng kapahingaan sa puso, so, ano po yung kailangan po natin gawin? Yung unang yung kapahingaan ay ibinigay ng Diyos sa atin nung ligtas na po tayo. Nung ligtas na. Okay. Yung galing po sa kaligtasan, ibinigay nung ligtas na po tayo, ibinigay ng Diyos sa atin ang kapahingaan po ito. Kapahinga, rest. Kahit ano pa man yung condition ko sa buhay, pero mayroon akong pag-asa. Pag-asa ako na pupunta sa langit. Tapos, hindi lamang po sa langit, pati habang buhay pa sa mundong ito, may kasama na ako, may kasama. Sino po yung kasama po natin sa lahat ng araw sa buhay? Yung Holy Spirit, Banal na Espiritu po ay kasama po natin sa buong buhay. So, ang kapahingaan. Chapter 10. Matthew chapter 10. Matthew chapter 10, verse 34. Huwag ninyong isiping pumarito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Hindi ako pumarito upang magdala ng kapayapaan, kundi ng tabak. Sapagkat pumarito ako upang
paglabanin ang lalaki at ang kanyang ama, ang anak na babae ang kanyang ina, at ang manugang na babae at ang kanyang bienang babae, at ang magiging kaaway ng tao ay ang sarili niyang mga kasambahay. So, anong ibig sabihin nito? Yung chapter 11, bibigyan ko kayo ng kapahingaan. Pero sabi dito, hindi ako pumarito upang magdala ng kapayapaan sa lupa. So, hindi ako pumarito upang magdala ng kapayapaan, kundi ng tabak. Tabak po, tabak. Pang ano po yung tabak? Pang yung laban, di ba? May gera. Nasa battlefield tayo, nasa battlefield. Ito po yung mga spiritual battle. Sa loob ng isang family, so kung meron pong ligtas, sino po yung magiging kalaban niya? Yung mga family na hindi pa ligtas. Dahil umuusik po sila. Kung isang tao pa ay ligtas na sa family, yung ibang mga family na hindi pa ligtas ay umuusik sa kanya. Kahit isang family po sila, ama sila, o tatay, o sabi dito, manugang, o biyenan. So, nakikipag-away sila dahil sa pagkakaiba ng pananampalataya. Kasi po yung lingwahe po nila iba. Yung lingwahe ng taong ligtas ay puro tungkol sa spirito na bagay. Pero yung lingwahe ng mga taong hindi ligtas ay tungkol sa mga makalupang language, makalangil na lingwahe, mahirap maintindihan. Makalangil na lingwahe, makalupang lingwahe, mahirap ma-communication, kaya madalas miscommunication, misunderstanding, pag-uusik, persecution, hindi naman nila naintindihan. Yun po yung experience ng mga Kristiyano. Sabi natin, sumama ka makinig ka ng Bible seminar. Anong meron sa Bible seminar? Dapat maligtas ka. Anong ibig sabihin ligtas? Born again. Born again ka na? So, hindi po nila naintindihan ang sinasabi mo. Kaya may persecution, may pag-uusig. Yun po yung pagkikipaglaban sa pagitan ng mga taong ligtas at taong hindi ligtas. Pero, yung kapahingaan, chapter 11 po, yung kapahingaan sa puso ng mga Kristiyano. Sa loob. Sa loob. So, nagdadasal po ba kayo? Nagdadasal po ba kayo? Yung mga kapatiran. Mga ilang minuto po kayo nagdadasal. Yung prayer po ay sabi sa Biblia, so dapat palagi. So manalangin kayong walang patid. Yung prayer po ay communication po, conversation po natin sa Diyos. Conversation. Mag-usap. Kausapin natin sa Diyos. Mayroon po tayong kausap. So, minsan habang nagdadrive ako, so, kinakausap po ang Diyos habang nagdadrive. Habang nakahiga po ako, so, kinakausap ko ang Diyos. Ang Diyos ko, ganito, ganito. Ano ang dapat kong gawin? Nahirapan ko ngayon dahil sa ganitong sitwasyon. Bakit ganito yung puso ko? Tulungan mo ako. So, yung prayer, hindi lamang po sa harap ng pagkain. Hindi lamang po sa harap ng pagkain yung prayer ng Kristiyano. Dapat, magmula sa umaga, gising. Siyempre, pagkagising sa umaga, opening prayer. Parang opening prayer po yan. Pagkagising sa umaga, so bago lumapit tayo sa tao, sa Diyos muna, so
magpasalamat, opening prayer. Bago matapos isang araw, closing prayer. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng mga biyaya mo, grace, biyaya mo na ipinakaloob sa akin. Closing prayer po yan. Salamat. Tapos yung mga nagawa kong kasalanan ay dapat pagsisihanan natin. Dapat natin pagsisihan yung ating nagawang mali. Sorry po, Panginoon, tulungan mo ako na hindi na ulit gagawin ko yan. Nagpapasalamat. Okay. Yung closing prayer. During the day, so walang prayer during the day, opening, closing prayer lang. Hindi po, during the day, habang gising pa tayo, kinakausap niyo po ang Panginoon. Yung tao, masarap kausap tao. Kung may tao sa bahay, sa tabi mo, sa kapitbahay, kinakausap natin sila. Pero ang Diyos ba, kinakausap mo ba during the day? Yung prayer po ay napaka-importante, prayer. Para makaroon po kayo ng kapahingaan sa puso, mahalaga po yung prayer. So Matthew chapter 6. So Matthew chapter 6. Verse 6. Basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Uni, kapag ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa inyong silid at pakasara mo ng inyong pinto, ay manalangin ka sa inyong Ama na nasa lihim. At inyong Ama na nakakakita ng mga lihim ay gagantimpalaan ka. So ito po yung prayer. Pumasok ka sa inyong silid. Pakasara mo ng inyong pinto at manalangin ka sa inyong Ama na nasa lihim. Kahit walang sariling kwarto, okay lang. Anytime. Anytime, anywhere. Okay? Maghanap ka ng oras. Maghanap ka ng pagkakataon na kung ikaw lang nag-isa, kung wala kang kausap, kausapin mo ang Diyos. Sa halip ng tumitingin sa cellphone, itabi muna saglit yung cellphone, itabi. Tapos, kausapin mo ang Diyos. Sa ngayon po, sa araw na ito, unti-unti nawawala yung prayer. Alam niyo po ba? Sa ating pamumuhay Kristiyano po, unti-unti nawawala yung prayer dahil sa mga gadget. Lalo na po sa ating panahon, dahil sa gadget, nawawala yung prayer. Yun ang sandata ni Satanas. Parang nagtatagumpay siya ngayon. Si Satanas po ay nagtatagumpay ngayon. Dahil sa gadget, nawala yung prayer. Kahit sa mga Kristiyano po, nawala yung prayer. Kaya walang pahinga sa puso. Walang pahinga. Lagi tao lang, kausa, yung mga problema lang, kalaban. Di ba pagod po kayo sa ganung buhay? Kung tao lang kausap, anong meron sa tao? Okay. Sa mga social media, hindi ba pagod po kayo sa mga social media? Hindi ba kayo pagod? Pag matagal na po kayo tumitingin sa mga social media, hindi ba kayo pagod sa mga buhay ng mga tao? Walang rest doon. Pagod po tayo sa tao, pagod po tayo sa mga problema, saan po kayo nagpapahinga? Sa Diyos dapat. Pag humarap po tayo sa Diyos, ako lang nag-isa sa harap ng Diyos, habang kinakausap mo ang Diyos, sa loob ng silid,
sa puso. Dapat may time. Dapat may time na humarap po tayo sa Diyos. Tahimik. Mag-usap ka sa Diyos, Panginoon. Kung walang ibang sasabihin, okay lang. Kung hindi ka marunong magsabi sa Diyos, Pastor, di ko alam, hindi ako marunong manalangin, hindi ako marunong magdasal. Okay lang, tawagin mo na lang, Panginoon, Diyos ko, Ama ko. Tawagin mo lang yung pangalan. Tapos, maghintay kung anong sasabihin niya sa'yo. Yung prayer ay dapat mangyari sa ating lahat. Hindi po ito obligation. Madalas po, kailan po nagdadasal po tayo? Pag naka-flat na yung tire. Okay? Pag naka-flat na yung tire, doon na lang hinahanap yung mga spare tire. Minsan, ganun po yung ating prayer. Pag walang problema, hindi po tayo lumalapit sa Diyos. Pag walang problema, kung walang problema, hindi po tayo lumalapit sa Diyos. Kailan po tayo lumalapit sa Diyos? Pag may problema. So, hindi po tamang prayer. Yung prayer, dapat lagi. Yung prayer po, hindi po dahil sa mga request na lang demanding. Ang Diyos ba yung lingkod natin? Ang Diyos ba yung mga tagapaglingkod sa atin? Pag may problema, Panginoon, ito, lutasin mo. Pag may problema, pag may hirap, Panginoon, lutasin mo ito. Parang repair shop yan, repair shop. Yung bahay ng Diyos parang repair shop. Pagsira yung sasakyan doon. Pagsira yung mga repair shop. Repair shop. Parang prayer ay parang repair shop. Hindi po yan tamang prayer. Naghihintay po siya lagi sa'yo. Alam niyo po ba, ang Diyos ay naghihintay sa'yo. Ang Diyos po ay naghihintay sa iyo. Doon sa kwarto. Doon sa secret, doon sa kwarto na tahimik, naghihintay ang Diyos sa iyo. Kaya dapat pumasok kayo doon at kausapin mo ang Diyos. Kung anong hirap mo, kung anong problema mo. So yun ang prayer. Kaya, mga next week po, tuloy-tuloy po natin pag-aralan po, pag-usapan kung ano po ang paraan para makaroon po tayo ng kapayapaan sa puso. Ngayon po, yung prayer muna. So, pinag-usapan po natin. Okay? Let's pray. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito. Sa pagbibigay niyo po sa amin ng pagkakataon, narinig po namin ang salita mo na bibigyan mo kami ng kapayapaan sa puso. Uni sa paglalakbay ng aming buhay, minsan nawawala po yung kapahingaan dahil sa mga problema, dahil sa mga kahirapan sa buhay. Alam niyo po, Panginoon, kung ano po ang aming kalagayan. Kayo po ang gumabay at kumilos at mag-aliw po sa amin. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus Kristo. Amen.